Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko. Welcome na sa bita diri sa atong YouTube channel Sukdanan sa Kamatuoran. Atong lantawon karon ang usa ka debate sa ato ang igsuon nga si Juan Paisones, usa ka national debater sa atong simbahang Katoliko. Ang iyang kontra dire ang usa ka membro sa Iglesia ni Cristo nga si Dinmar Santiago. Ing ani nga time, si Dinmar Santiago usa pa ni siya kasakop sa Iglesia ni Cristo, debatidor sa Iglesia ni Cristo. Apan karon atong nahibaloan nga si Dinmar Santiago usa na ka Seventh-day Adventist. Kini nga video nga atong pagalantawon, mao kini ang hinungdan ngano nga nagtiwalag si Dinmar Santiago tungod kay sa ilang debate ni Attorney Juan Paisones na pilde si Dinmar Santiago. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga nagtiwalag siya sa Iglesia ni Cristo ug mibalhin sa Seventh-day Adventist. Atong lantawon ang ilang debate. Ginamit sa pangangaral, pero hindi mo sinasabi na ipinangangaral namin na si Zero. Wala kami doktrina si Zero, yun nasa 46 concept. So sang-ayon ka na Isaiah 46:11 ay ginamit sa pangangaral. Sang-ayon. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa laman ng Isaiah 46:11 sa Amplified Bible? Kasi ginamit ko sa iyong pasugok na bilang pangangaral. Ginamit yung Isaiah 46:11 para ipakita yung argumento ng mga di kapananampalataya para patunayan na iyon ang kanilang opisyal na tindig sa talatang yan. At walang sinasabi, kahit basahin mo sa pasuko, na wala kaming opisyal na aral na si Zero ay binabanggit namin bilang ibang mandaragit. Thank you. Follow-up question. Sinabi mo na ginamit nyo lang para apologetics or sa inyong question and answer. Pag napatunayan ko sa inyong pasuko na hindi ginamit para doon, para sa inyong pangaral o aral, aminin mo bang nagkamali ka? Pasuko, ginamit. Aminin mo bang nagkamali ka sa inyong pangangaral? Hindi ganoon sa apologetics. Aminin mo nagkamali ka? Sige, basahin mo na ginamit namin niya para patunayan si Zero ang ibang mandaragit. Pero pag hindi mo nabasa, Bisyo mo, moderator. Nila sa pasugo ang Isaiah 46:11 bilang pag-apologetics o pag-discredit nila nito na si Zero yan. Pero pag napatunayan ko na ginamit ito bilang pangangaral o aral nila, hindi ginamit para discredit ni Zero, aminin ba niyang nagkamali siya? Hindi kay Zero ha, pangangaral nila, ginagamit. Aminin ba nagkamali siya? Oh. Please answer kasi hindi siya nag-answer. Please answer, aminin mo bang nagkamali ka? sige kaibigan, sagutin mo siya. Bahala na kami. Satisfied na kami. Ano namin, sagutin mo na lang. Ito, sagot ko. Ito, sagot. Malino na sagot. Binabanggit namin yan, uulitin ko, para pabulaanan yung argumento ninyo ukol dyan sa 40 sa isa-11 na amplified. Next question, mali po. Ito, ayon sa kanilang pasuko, June 2011, page 1, ang title po ay God's Message of All Ages. Hindi po nakapatungkol kang Zero. Ito, basahin natin. Pwedeng kamera. No? Mr. Moderator, ito. Your word is truth in the term ascribed to the Bible in reference to God's words. John 17:17 TEV. Because as he himself had earnestly insisted, yes, I have spoken, and I will bring it to pass. I have purposed it, and I will do it. Isaiah 46:11 Amplified Bible. Sang-ayon ka ba na ginamit ito sa inyong pangangaral o hindi? Ginamit namin yan sa pangangaral, pero hindi pa tungkol kay Zero. Kaya nga, ha? Bagong tanong. Okay. Kanina, sinabi mo na hindi ito ginamit ninyo sa inyong pangaral. Ngayon, inamin mo naman ginamit ninyo para sa iba ninyong aral. Oh, okay. Hindi namin ginamit para ipangaral na opisyal na stand namin na si Zero yung nandun. Ipinangangaral namin yon sa ibang pamamaraan. Sales question. So, hindi ba, therefore, ginamit ito sa pasugo? Hindi ba mali ang Isaiah 46:11 na version? Mali ba ito o hindi mali? Kasi ginamit.
Mali o hindi mali? Ganito. Yung tanong mo ay patungkol doon sa ikalawang sugnay ng Isaias 46:11. Ipakita mo na mali, na pinatutunan namin na mali yung unang sugnay. Sige. Objection mo na, Mr. Moderator. Since ginamit nila sa pangangaral, ang tanong ko, ang same talata, same version of the Bible. Ang tanong ko, mali ba ang salin na ito or verse na yan sa Amplified Bible? Mali or tama? Please answer directly. Categorical question must be answered categorically. Hindi mo sinagot yung categorical po kanina eh. Oh. Sige, ganito sabihin natin. Yung binasa mo, pakibasa nga ulit. Stop the clock. Pakibasa ulit. Alin yung binasa mo? Kasi nag-request yung aking katunggali. Alin yung binasa mo? Okay? Diretso na ako, bro. Yes, I have spoken and I will bring it to pass. I have purposed it and I will do it. Isaiah 46:11 Amplified Bible. Ang tanong, mali ba ang salin na ito yan sa specific verse Amplified Bible Isaiah 46:11? Mali o hindi mali? Daan sa statement na yan, na yes, ay hindi, etc. Binabanggit niya sa talata. Walang mali dyan sa parting yan, pero sa pagbanggit kay zero, kaya kong patunayan na walang zero sa talatang yan. Okay, pag nabasa ko, sinabi mo sa talatang ito Amplified Bible, wala zero. Pag nabasa ko, aminin mo, mali ka na naman. Walang zero sa Hebreo. Dagdag yan, bawal yan. Apocalypse 22:18-19. Ang pinag-usapan namin hindi obreo, kundi ang Amplified Bible. Pag nabasa ko sa Amplified Bible, sa talatang binanggit ng pasugo. Wala akong tutan na yung mababasa. Wala. Okay, next. Okay na. Next question. Iba na lang, kasi naawa ko sa... Walang error yung ano. Walang Next error question. yung ano. Silent wala. Sinabi mo kanina na ang Pilipinas ay Far East. Ayon sa iyong pasugo, Patay. basa. Pasugo, basa. Pasugo, July. Ito bro. Pasugo, nandito. Pasugo, July 1997. Sorry. Let us sit this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Period. Kasi cross-examine to. Period lang ako. Kasi period yan. Hindi ako nag-one dyan. Tinapos ko pagbasa. Tanong, mali ba ang pasugo o tama? Yung binasa mo, dapat bubugin mo na makuha natin yung konteksto. Basahin mo yung buo. Mr. Moderator, period na nga yan. Tama ito or mali? Let us sit this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Period. Period yan. No? Tama ito o mali? Alam mo, babasahin natin yung nasa baba niyan. Basahin mo ngayon nasa baba. Kasi pineriod mo eh. Pineriod mo. Hindi yun ang ibig sabihin dun eh. Oh. Hindi pa tapos na naka-period, eh yun na yun. Tapos na yun. Ha? Yung binabasa niya? Saan dito? Tama da? Okay. Saan dito? O yan ha? Sabi dito, we are aware of the West and all the Far East. That includes other nations in Asia aside from the Philippines. Meron Philippines. Babasahin natin yung taas ha? Babasahin natin yung taas. Hindi ko naman masyado. What we believe is that the prophecy was fulfilled in the Philippines. Di ba nabasa mo, Philippines? Ito, follow up. Ayon sa kanyang pasugo, we did never say that East means the Philippines. No man his right sense would say so. And we could apply to the most derogatory description to anyone who would show up such nonsensical conclusion. Ang tanong, tama ba ito o mali? Ito sagot, kahit di ko nang gamitin yan. Ha? Ito, binabanggit namin na ang Pilipinas sa kinatuparan ng sinasabi na tatawag ng sugo mula sa malayong silangan ng Far East. Wait lang. Tumasagot ako. Wait lang. Mr. Moderator, objection. Ano? Dapat answer sa siya directly sa kayong support. Hindi, natindihan ko mayroon ka. Masadali lang, mayroon kasing tanong dito na nagdadala pa kukulong. Na siyempre kay mga debatista, alam niyo yun eh. So, bigaya na lang. Kung naintindihan mo ang kinukulungan siya, tapos medyo lumipat, palipatin mo. I invoke my right against my Ganito. Binabanggit namin, ulit. Binabanggit namin na tatawag ng Diyos ng sugo mula sa malayong silangan. Ngayon, ang sinasabi namin, ang stand namin, official, kahit itanong mo kahit kanino, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Far East na kinatuparan, na tanging kinatuparan ng hula ni Propeta Isaias.
Next question. Ibang question na lang kasi naawa ko. Sige, brother. Next question. Ilang minutes ma'am, sister? Ito. Ginamit ko kanina ang 2 Chronicles 5:12. Okay. 5:12. At babasahin ko sa Hebreo. 2 Chronicles 5:12. Leheman lesup lekulam hamsorarim wihalwihim pots milobasim wilaayim wilebnihim litodon mesrak. Mataas na to pero focus po tayo sa misrak. Ang tanong, narinig mo ba sa 2 Chronicles 5:12 ang word na misrak? Narinig mo, hindi mo narinig? Narinig ko. Okay, narinig mo. May Bible versions ba na mababasa sa 2 Chronicles 5:12 na ito ay near the east? Near the east. May mabasa bang Bible version o wala? Kasi Misrak, mababasa ba near the east? May mababasa pero kaya kung patunayan na maling salin yun. Sige. Amen. Okay. Inamin mo na may mabasa na misrak na near the east. Okay. Thank you. Maling salin yan. That is your own opinion. According to NIRV, 2 Chronicles 5:12, all the Levites who played music stored near the east. Ngayon, narinig mo ba sa same verse na doon sa Hebreo na near the east? Narinig mo o wala, hindi mo narinig? English yung narinig ko, hindi Hebreo. Okay. So, narinig mo. Narinig ko sa Hebreo. Narinig sa Hebreo at sa English. Next question. Thank you, brother. Ginamit ng iyong pasugo, ginamit mo sa iyong blog, ginamit ng iyong ministro ang Smith Bible Dictionary. Nandito. Ngayon, ang tanong, pag nabasa ko sa Smith Bible Dictionary na ang Isaiah 46:11, ito ay pumapatungkol sa Persian. Tapos na ba ang debate o hindi pa? Okay. Wala kaming stand na yung buong dictionary basehan namin ng doktrina. Objection, Mr. Moderator. Wala kaming official stand na buong dictionary nakasalig dyan ng buong doktrina namin. Okay. Ginamit nila itong Smith Bible Dictionary para sa kanilang doktrina. Ngayon, pag nabasa ko sa Smith Bible Dictionary na Isaiah 46:11 ay pumapatungkol sa Persian, aaminin ba niyang tapos na ang debate? Categorical question must be answered. Categorical. Again, hindi mo naman sinagot yung categorical ko kanina eh. Ngayon, ito ang sagot ko. Hindi namin basehan ng buong diksyonaryong yan sa aming doktrina. Ngayon, patunayan mo na nasa doktrina namin yan. So, ibig sabihin ba, nagkukot lang kayo ayon sa gusto ninyo at hindi kayo nagkukot pag hindi ninyo gusto? Ibig sabihin ba doon? That is very simple. Hindi, ganito. Nagkukot kami, para patotohanan kung alin lang. Kasi, kapatid, ganito. Ito, bibigyan ayaw mo kong pagpaliwanag, ha? Ngayon, dito sa Genesis dito, may binabanggit na ahas. Alam mo, kahit basa-basahin natin itong buong aklat na ito, hindi ka matatapos dito yung ngayon eh. Hindi mo mahanap kung sino yung ahas dito eh. Dito, sa Apocalypse, matatagpuan yun. Si Diablo. Ngayon, kung babasahin mo yan buong, hindi namin yan. Problema mo na yan, kapatid. Ito ang tanong. Hindi mo tinatanong, hindi mo nasagot ng tama. Gamit ang Smith Bible Dictionary. Sabi mo, hindi niyo tinatanggap lahat. So, sang-ayon ka ba na selective lang ang inyong gusto diyan? Sang-ayon o hindi? Hindi. So, tanggap niyo lahat to? Hindi. So, hindi lahat o selective? Hindi lahat yan. So, selection lang. Okay, another question na naawa. Another question. Tawag tuloy. Okay, next question. Ginamit mo ang the aid of Bible understanding. Nasa pasugo ninyo, nasa vlogs mo. Okay. Okay. Na ito ay akidim daw nasa Persia. Ngayon, sa naturang article, sa naturang page, mababasa ba doon ng Isaiah 46:11 dito? Si Cyrus ang nakapatungkol doon. Mababasa ba dito o hindi? Ngayon, Same page, same article. same article. Again, sinasabi ko, hindi po diksyonaryo ang basehan na namin na doktrina, Biblia. Kaya nga, gumagamit kami ng referensya para patutuhanan lang kung alin yung nasa Biblia. Iyon ay tinatawag na pagwawangis ng mga bagay na nasa Espiritu ng mga bagay na mga nasa Espiritu. Hindi na naman. Pangalawa pa to, Mr. Moderator, kasi sabi mo pangatlo. Pangalawa, balik ko. Sinambit mo to sa iyong vlog, sa inyong ministro, gamit ang Aid to Bible Understanding, page 478. Sa naturang talata, sa naturang page, sa naturang article, pag nabasa ko ng Isaiah 46:11 ay Cyrus, aminin mo bang tapos na ang debate? Nandito lang, aminin mo, hindi. Sagot. Ganito, patunayan mo na yung buong dictionary na yan ay ginamit namin sa doktrina. Sige. Okay, patunayan ko daw kung mababasa pa, Mr. Moderator, pakibasa. Basahin mo Kung doktrina namin lahat yan. Yun ang sagot. Okay, so, aminin mo ba na
pinutol nyo. Ito. Sabi mo, ito, revised question. Sometimes Kidim was used to mean blah blah blah. Dito ako sa direct. This include the lands of Moab and Ammon, the Arabian Desert, Babylonian, Persian, Assyrian, and Armenia. Ito ang pinatutungkol nyo na Kidim ang Persia. Pero sa naturang page, sa naturang article, pag nabasa ko ng Isaiah 46:11, ang tema natin na si Cyrus yan, aminin mo bang tapos na ang debate? Patunayan mo yung buong dictionary ginamit sa doktrina namin. So aminin mong pinutol mo sa inyong vlog, pinutol sa inyong aral, pinutol sa inyong pasugo, hindi binanggit lahat. Aminin mo, hindi. Ganito, pagwawangis nga, inihahambing lang na sa Biblia. Dalawa pa. Isa na lang. Dalawa pa, repeat. Ito ang ginamit niya. Ito, babasahin. Dalawa to ha. Hindi tinapos kasi ito ha. At Isaiah 46:11, Cyrus, the Persian king, is spoken as of coming from the east. Ngayon, aminin mo bang hindi ito sinali sa inyong pasugo at pinutol ninyo ang oath na may akda at talagang gusto niya iparating na sa Isaiah 46:11, si Cyrus talaga yun, amin mong pinutol mo, nyo o hindi? Ito sagot. Ipigyan kita ng malinaw na sagot. Ito. Yung ginagawa namin, pagpuputol-putol, ay pagwawangis yun. Ha? Bakit? Bakit niya? Yung ginagawa natin. Ganito, halimbawa, bibigyan kitang halimbawa para hindi... Kasi bakit hindi nyo alam yung pagwawangis? Ha? Ganito, sa Juan 4:24 ang sinasabi, ang Diyos ay Espiritu. Hindi na natin pinasa yung buong talata. Ngayon, yung Espiritu, ano ibig sabihin? Hindi tatanong tayo sa Lucas 24:39. Ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Eh ngayon, kung babasahin mo, May katwiran din siya. Mr. Moderator, please. Please, hindi ka kasali bro. Salamat sa punto. 3 minutes na lang. So, ang tema namin dito ay yung Isaiah 46:11. So, ito ang next question na lang po. Ginamit ito ni ventilasyon, no? Sa kanyang Facebook aral number 8 nandito. May ebidensya ko. Ang libro na pinapatungkol niya na hindi daw times up. Times in. Sige. Na hindi daw si Cyrus yung katuparan. Ngayon, pag nabasa ko dito, dahil ginamit ko ng yung amo, na si Bro Jose Ventilasyon. Pag nabasa ko dito, na sa Isaiah 46:11, ay si Cyrus ang katuparan. Aminin mo bang nagkamali ang iyong amo na si Jose Ventilasyon? ganito, Diwan. Mr. Paisones. Si kapatid na Joe Ventilasyon ay hindi ko amo. Ha? Ngayon, ito sasabihin ko sa'yo. Patunayan mo na sinasabi ng Joe Ventilasyon na si Silo yung katuparan ng Isaiah 46:11. Mr. Moderator, objection. Time's up. Ginamit tong libro na to ni Joe Ventilasyon, aralin number 8, time's up, na para daw sa isa sa kanyang basihan na hindi si Cyrus. Hindi si Cyrus. Paano kung may masipi ako dito sa ganitong libro? Paano kung may nasipi akong ganitong libro na si Cyrus ito sa 46:11? Tima natin. Aminin mo bang nagkamali si Jose Ventilasyon? Aminin mo, hindi? Nababasa dyan si Silo pero hindi pinatutunan si Silo katuparan. Sige, basa. Siya ang katuparan. Basahin mo kung siya ang katuparan na sinasabi dyan. Siya ba yung ipong mandaraki? Sige. Salamat. Nag-challenge siya. Pakibasa, Mr. Moderator. Okay, nag-challenge siya. Tagalog ba ito? English? Naku. Lalabas yung letra sa Ipin. Hello. Commentary on the prophecies of Isaiah. Volume 2. John E.D. Joseph A. 1809-1860. Alexander. Page 194. Isaiah 46. Kaninong deklarasyon ito kay? Tapos, tinukot ni Mr. Ventilasyon. Isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Okay. Makinig kayo, kay kahit paano, maintindihan natin ang English kaunti. Calling from the east, a bird of prey. From a land of distance, the man of his counsel. I have both said, and will also bring it to pass. From the general assertion of his providence and power, he now passes to the specific proof of it. This has so mention of his name in this case, and with an indefinite the raising up Cyrus. Okay, nabasa. Next question.
1 minute. 40 seconds. Ito ang Dead Sea Scroll ng Great Isaiah Scroll of Isaiah 46:11. Matuturo mo ba dito ang Misrak? Pwede mo bang ituro dito ang Misrak? Ilang seconds pa? 25, ituro mo lang. Turo ko lang. Ganito yun. Papasahin natin. Papasahin ko sa'yo. Okay, basahin mo. Ito. Ang mesa kasi, kaibigan. Ituro lang. Ano, time ba? Time mo muna. Kinakain yung time eh. Sige. Ano ituturo ko dito? Misra? Yun Eh, lang, may yun misra lang. pa naman talaga dyan eh. Pakituro ng Misrak. Dead Sea Scroll to. Yes. Ito pa yung ginagamit namin? Mr. Moderator, pakituro. Hindi. Pakituro nga. Sinabi mo, ang dali lang matituro. Turo mo na. Ituturo ko pero hindi naman ito gamit namin. Mister, turo mo na. Hindi namin ito gamit eh. Maturo mo, hindi. Hindi namin gamit yan. Sabi mo pa gusto Hindi mo, namin basahin. gamit yan. Basahin mo na. Babasahin ko sa West Court and alam mo. Ayan, babasahin ko sa West Court ha. Okay, time. Anong time na? Times Or ano na? Okay, time na, Mr. Moderator. Okay, pahinga muna kayo. Ulitin ko lang ang kanilang pamagat na tinatawag na niyang patutunayan o affirmative ng Catholic Defenders. Ang kanilang patunayan sa Catholic ay itong ibong mandalagit na nasulat sa 46:11 sa Isaias. Kanilang patunayan si Zero. Sa English yung binasa ko kanina, Cyrus ito. No. Gamit ang Biblia. Samantalang, ang iyong depensa, patunayan nila na hindi yun si Zero. So, ang subject dito, kaibigan, si Zero. Anong nangyari? Nakarating kay... Wala ba? Hindi kasali, manalo. 10%. So, gamit ko. Pinatutunayan namin hindi si Zero. Ay, ito. Ang tupangan. Kundi ang kapatid na Ang kwan, Ah. 10 minutes, lipatal ng affirmative, no more question. Pagkatapos ko, Ano? final stand ay 7 Ay, naulit ko lang para yung nagsubaybay, makita nila kung yung paksa ninyo, kung sino ang nagpapatunay sa inyo. So, dito, ulitin ko, patunayan ng Iglesia ng Katoliko na si Zero yung mandaragit doon. Isaiah Si Zero, yung sundalo sa Persia. No, di ba? Hari yun. Hari nga. Si Haring Kiro. Hari sa Persia. Ngayon, sa kabila naman, si Ginoong Manalo. So, pakinggan natin ang kanilang rebuttal. Mayroon Silang 10 minutes sa rebuttal. Sa 10 minutes na ito, wala ng cross-examination. Pakinggan lang natin. Ay tayo, kagaya ko, tagapagitna na tayo. Kung sino man sa kanila na nagpahayag na kung saan medyo may katotohanan, doon tayo. Ibig sabihin, magaya tayo. No? Wala lang munang kapihan. Wala lang munang fans. Eh minsan, makadisturbo yung fans eh. So, ibigay ko ng panahon, 10 minutos. Rebuttal minutes for the affirmative. Maraming salamat, Mr. Moderator. Asa giliw ko katunggali. Sabi niya kanina, yung parkis daw, gamit niya ang ang The Moffat Bible. Nakita niyo kanina, mabait tayo, tinulungan natin, binigyan natin. Sapagkat alam natin na ang author, translator nito, hindi siya naniniwala na ang Far East dyan ay Pilipinas. Ano ang basihan? Ano ang ebidensya? Basa. Genesis 2:8 to 9. In the land of Eden, to the far east, God, the eternal then, planted a park where he put the man whom he had mounted. And from the ground, God, the eternal, made all sort of trees to grow that were delightful to see and good to eat, with the trees of life and the tree that yields knowledge of good and evil. In the center of the park, from Eden, a river flow. So sa Eden pala to. My goodness. So kaya, binibigyan natin. Yung sinabi niya na Pilipinas daw Far East, ano ang sinabi ng kanilang pasugo? Narito, basahin natin. We did never say the East means the Philippines. No man in his right senses would say so, and we could apply the most derogatory description to anyone who would show up such a nonsensical conclusion. So malinaw po yun. Kaya, napansin nyo kanina during cross-examination, hindi po siya nag-answer ng directly. So, dapat answer directly, but you need to qualify your answer my 1 minute po. Okay. Next, ginamit niya ang libro ni Book Slosum Anderson. Pero may ibang book ako, iba to ha,
Book Slauson Anderson at may kasamang ibang author, Bartlett. Iba ang title, The History of Our World. Same author pa rin sa kanyang kinote. Nadagdagan lang ng isa. Ano ang nasambit? Dito na lang po. Nandito po lahat. Okay, so ito po. Bakikat mo ng time. Oh, okay, running time. Okay, bro. Thank you. So, ito bro. Okay. To keep them in the peace with the following, the United States keep the Philippines paying Spain $20 million. One reason for keeping the Philippines were the hope that he held the protects and promote the trade in the Far East. Far East din ang Pilipinas dito, pero ang center is ang US. Hindi Israel. Hindi ang Israel. Dapat, kung mag-quote ka, center ang Israel. Saan mababasa? Sikaria. Ezekiel 5.5. Ezekiel 5.5. Yan po. So, ganun din ang book. Sa naturan din, libro. Page 147. No? Were the members of the Church of Christ after death? Natalikod ba daw? Anong sinabi ng naturang author na kinote, favorite i-quote nila? The early Christian were never persecuted but not wiped out. Hindi daw nawala lahat. Pero sabi ng aking katunggali, natalikod daw. Pero sabi ng kanilang favoritong author, hindi na wipe out lahat. Yan. Okay po. So yan, kanina, binanggit niya yung payo. So ang Greek Hebrew word po doon ay asati. So kaya po, sa binanggit ko na version, NIV Holman Christian Standard, that is purpose. At napatunayan ko na kanina na si Cyrus ay purpose rin ng God. So yan po. At mga kapatid, nung tinanong ko siya kanina, hindi talaga siya makapag-response ng maigi. Bakit po ba, no? So ito. According to sa ilang YouTube account ay NC Media News, that the place of origin po daw ay Far East. Pero hindi po tayo makababasa doon sa Hebrew word na rahok. Kasi ang far, majority ng far is translate, galing yan sa Hebrew word na rahok. Hindi natin mababasa doon. So ginamit niya doon ang Smith Bible Dictionary para patunayan ang far east. Pero doon, least definite signification naman. Pero nang tinanong ko sa pag napatunayan ko dyan sa Smith Bible Dictionary, aminin mo bang tapos ng debate? Ayaw niya kasi inamin niya na gusto, selective lang ang kanilang gusto na naayon sa kanilang doktrina. Pagkontra, ayaw na. Pero researcher po tayo, mga kapatid. Okay? Next, sabi nila, Ezra 1:1, Far Persia is near east, not a far country in the east. Sabi niyan nila, ha? Ano ang ating answer? Sa Ezra 1:1, walang nakalagay na near east ang Persia. Wala. Dinagdagan nila po yan. At not a far country from the east. Ano bang ibig sabihin ng far country? Mga kapatid, sa Biblia, wala pong definite na measurement kung gaano kalayo ang far country. For example, sa Joshua 9:9, in RSP, they said to him, your servant have come from a very far country because of the name of the Lord your God, for we have heard a report to him all of the he did in Egypt. Narinig po natin ang far country. Mababasa natin sa Hebrew word nito ang rehoka, derivative word of rahuk. So, ano ba ito? No? Ano ba yan? So, ang reference po yun po dyan, nandito sa ating map, sa Joshua 9:9, malapit lang po yan. Mas malayo pa ang Persia dyan. Pero para dito is far country na yan. So, hindi ibig sabihin na ang Persia is near country lang. Mali po, wala po sa Biblia.